inaanak na mag-share. Okay, thank you po Ninang J. Mahaba-habang introduction. Pero as I look back, mahaba-haba na rin po yung narating ko din dito po sa HTCF. And all is for God's glory po yun. Yan. Kung ano po yung narating natin sa Panginoon, yan, wala po tayong maipagmalaki, kundi si Lord po sa buhay po natin. And isang mapagpalang araw po sa ating lahat, yung mga kapatiran po natin na nasa FB and via Zoom. Ayun nga po, nabanggit naman, ayan, magbe-birthday na nga po ulit ako. And matagal-tagal na rin pong lumipas bago po ulit makapag-share dito sa Palpit. Ayun, kung hindi pa nga po magbe-birthday, hindi pa po makakapag-share. And Lord, patawad po at unawain niyo na lang po ako. So, ayun po, a week before, while I'm studying po the word, kung ano po yung aking may share, ayun po, nakaranas din po ako ng pananakit ng likod ko. And sa sakit ng likod ko na naramdaman, yung mga braso ko, limited lang po yung paggalaw ko kasi connected siya. And then, natakot din po ako noon dahil sumasakit po yung dibdib ko, lumilipat sa likod, sa dibdib, yan, ganyan. So sabi ko, last week po yon. And then, sabi ko, Lord, today is last week, Friday. So tomorrow, Saturday, may practice po kami, gagampan ulit, and then Sunday. And tong Friday na yon, masakit po yan talaga siya. Sabi ko, Lord, heal me. Ano po ito, Lord? Alam niyo naman po yung sitwasyon, Lord. Kami, mga pang-biogesic lang, ganyan, mga pang-bioflu lang kami. Yun talaga yung mga pinakahawakan ko. And Lord, tanggalin niyo po yung sakit kasi mahirap. Meron din po akong mga hindi mapagkatulog, lagi po akong nagigising. Eh, napakabuti ni Lord kasi sabi ko gusto ko pong gumampan. Nakakaano naman po yung mga kapatiran lang po yung naandito. And naramdaman ko na lang, gumaling na siya, magaling na siya. And nagwo-worry din po ako kasi kapag kumakain ako, akala ko hindi siya connected. Pero bakit sabi ko, Lord, masakit siya pag kumakain ako, lumulunok ako. Ano po ba yun may connected dito sa parang sa esophagus? Kaya sabi ko, Lord, tanggalin niyo po ito. And napakabuti po ni Lord. Hindi po nahadlangan yun. Naka-attend po ako ng Saturday practice and Sunday and then until po today. Kaya napakabuti po ng Panginoon. And privilege po ulit na makapag-share po ngayong araw. Kaya tayo po ay makinig. And ang isi-share ko lang po is simpleng mensahe na alam ko po maunawaan po nating lahat at it will touch our heart. So last Sunday, kung natatandaan po natin, alam ko matandaanin naman po tayo eh. Yung shinare po ni Nang J is about choice. And last Sunday, kay Ninong Rico naman po, tinuro niya yung about sa doubt. Yan. And this morning, share ko naman po is about the promise. Okay po, let us pray. Lord, we thank you muli sa pribilehyo, Lord, na makapag-share ako sa mga kapatid ko, Lord God. I pray na gabayan niyo po ako, pangunahan niyo po ako. Thank you, Lord, for your power to speak, Lord. Thank you, Lord, for your power to hear. Makinig po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, I pray, mag-manifest po ito, Lord God, sa bawat isa po sa amin. Thank you po sa araw na ito. Patuloy niyo po akong gamitin, Lord God, and maging sa bawat isa, Lord, nagagampan po sa araw na ito. Maraming pong salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang inyong salita. In Jesus' name, we pray. Amen. So, promise. Okay? What is the meaning of the word promise? So, ang sabi po sa dictionary, hinanap ko lang po, it is a declaration or assurance that one thing will do a particular thing or declare that something to happen
O, di ba kapag tayo may mga word na promise, ganyan, sa Sunday, ganito, magkita tayo sa ganyang lugar, and maibibigay ako sa yung gift, promise, ganyan tayo, di ba? Or yung mga bata, may mga ano pa yan eh, yung sign of the, dito yung ganyan, promise, yung mga ganyan. So, an ordinary word. Madalas natin na naririnig, but alam niyo mga kapatid, meron pala itong deep meaning, lalo na po sa ating mga Kristiyano. So, when difficulties come sa mga buhay po natin, pipray tayo kay Lord. So, ano yung pinipray natin? Di po ba ganito tayo mag-pray? Lord, example lang po ito. Lord, give me peace. Heal me, Lord. Promote me in my job. Or, Lord, use me in the ministry. So, ganun po yung nagiging prayer po natin. Wala naman pong masama doon. But ngayon, umaga po, ituturo ko po yung, di ba, after na nasabi natin, yung mga prayer po natin, we are looking for the problem. We are focused on the problem. And mas maganda po kung ganito sasabihin natin. And natutunan ko rin nga po ito habang po ako'y nag-aaral. So, ganito po sabihin natin, Lord, ito po yung problema ko. Lord, I am sick. But you promise, Lord, you will heal me. You promise that you are my healer. So, hindi lang po tayo nakafocus dun sa problem natin, but nakafocus din po tayo dun sa promise kung ano po yung sinabi ni Lord. And kapag po ganun yung ating magiging prayer, alam nyo po, something powerful happen. Because sinabi po natin kung ano po yung promise na sinabi ng Panginoon. And gagamit lang po ako ng mga ilang ilustrasyon ngayong umaga, mga living testimonies. And I know po it is for God's glory. All is for God's glory. Okay? Unang gamitin ko po si Pastor Ed. Hello, Pastor Ed! What are you doing there? Very relaxed si Pastor. Like Pastor Ed, right now, he is not looking that he is injured, but he is looking for the promise of God. Like po nung nagpunta po kami sa hospital, na-share niya yung Jeremiah 17:7. And I know, yun yung isa sa mga promise ni Lord na pinanghawakan po ni Pastor. Sa mga nakakaalam po, grabe po at ibang klase po yung ginawang pagkilos ni Lord sa kanila. From May 1 hanggang ma-surgery po si Pastor. So up to day. So napakabuti po ng Panginoon. Kamangha-mangha po yung kanyang ginawa. And this time, patuloy natin siyang ipag-pray, kanyang pamilya. So habang siya po ay nagre-recover, God will keep His promise forever and He cannot fail. Okay po? And the second illustration naman po, let me use lang po sila. So like the situation of Ninang Je right now, so hindi naman siya halatang may sakit, di ba? Hindi siya halatang may cancer. So, kung the way na paano siya kumilos, gumanpan po sa ating iglesia, hindi talaga mahalatang meron siyang pinagdadaanan. Lalo na kapag humaba yung kanyang buhok. Di ba po? I do believe may pinanghahawakan din siyang promise ni Lord. And one day, the doctors told her that she is a cancer survivor. And we claim it, for He promised it. Sabi nga po, nothing is impossible to our God. And for the third illustration, ayan, si Ate Marie, gamitin ko din. Dumaan din siya sa isang realidad ng buhay. So she is
a single parent now. So naalala ko lang din po nung nasa hospital kami, ikaw ba naman ang makaranas ng aantayin mo na lang mag-flatline niya yung monitor? 'Di ba? So hindi na siya para palungkutin pa. So hindi natin alam kung ano yung nararamdaman niya. But sabi nga ni Ninong Rico na last Sunday, she never doubt. Ate Marie, she never doubt God. Until today, she is standing on her faith. At ang sabi ni Lord sa kanyang pangako, He will never leave you nor forsake you. In Deuteronomy 31 verse 8, NIV po ito, the Lord Himself goes before you, and He will be with you. He will never leave you nor forsake you. Yan po yung pangako po ni Lord sa ating lahat. Sabi ni Lord sa Psalm 68 verse 5, a father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. Ayan ate, tandaan mo yan. Psalms 68 verse 5. Mapapalad po yung mga balo and mahal po sila ni Lord. Ayan. So God has a promise for our future. Oh, what is the promise of God for our future? Alam na alam po natin, Jeremiah 29 verse 11, for I know the thought that I think toward you, said the Lord. Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans have for you and not to harm you in the future. Ayan po. And sa 2 Samuel, chapter 7, verse 28, so NIV po itong ginamit ko, sabi po dito, Sovereign Lord, you are God, your covenant is trustworthy, and you have promised these good things to your servant. So this is a prayer of David, in which he expressed the gratitude and greatness and goodness of God. Return Him thanks for the promise He had made. Basahin nyo na lang po ito, 2 Samuel chapter 7. So the promise that the Lord made to David is wonderful and will be fulfilled when he returned to earth and set up his kingdom. But the many precious promises that He has given to you and me are no less wonderful. Let us never take our salvation for granted. Huwag po natin yung babaliwalain. The forgiveness of our sins and everlasting life. For what God has said, He will fulfill not because of who we are, but for the honor of His holy name and to the glory of Jesus Christ, our God and Savior. In Genesis chapter 18, verse 14, ito naman po yung God's promise to bring Abraham and Sarah a son even in their old age. Ang sabi doon, is there anything too hard for the Lord? Siyempre, wala po. Lahat ay kayang gawin ng Panginoon. Bawat isa po sa atin, meron po tayong iba't ibang concerns. And sa bawat concerns po natin, tingnan po natin, meron po yung mga kalakip na pangako. And si Lord po ang tutugon. Sa mga pangako ni Lord, doon po tayo humuhugot ng lakas.
Kahit gaano man po kahirap yung mga pinagdadaanan natin, isipin lang natin, laging promise ni Lord, malalagpasan po natin lahat. So, in Genesis din po ulit. Genesis 28, Genesis chapter 28, verse 15. So, sa NIV ko din po ulit ito kinuha. Ang sabi po dito, I am with you, and I will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. O, di ba? Napakaganda ng salita ng Panginoon. And pakibasa niyo na lang po itong Genesis chapter 28. Ito po yung sabi ng Panginoon kay Jacob na naginip sa panaginip po. Sabi po ito ni Lord kay Jacob sa kanyang panaginip. Napakaganda pong pangako. I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. Okay po? And sasabihin naman ni Lord sa mga taga-HTCF. Ano sasabihin ni Lord sa mga taga-HTCF? Mga anak ko sa HTCF, ito yung pangako ko sa inyo. Ayun, ulitin lang natin yung sinabi niya sa panaginip ni Jacob. O, ano yung promise ni Lord? As you promise us, Lord, magkakaroon kami ng bahay-sambahan na wala na sa ganito kataas. Yung hindi na mapapagod, yung mga tuhod-tuhod. Kasi medyo mataas din po, third floor. Oh, you promise us, Lord, to stand in our vision. Sino po yung nagpipray sa vision, maging malinis at karapat-dapat. Hindi po biro yung ating vision. So, ayan, just pray for the Lord and hindi na tayo bibitaw pa sa ating pananampalataya. Sa kapwa ko ka manggagawa. So, ano yung mga pinangahawakan natin na promise ni Lord? So, alam na alam natin. Sino nakakaalam? Mga manggagawa. Ano yung pinaka-promise ni Lord sa atin? Kahit tayo napapagod, normal lang yon. Strength, okay. Pero ito yung laging hinahashtag ni Pastor. Pastor, ano po yung laging yung hinahashtag? Our labor in the Lord will not in vain. O, di ba napakagandang pangako ni Lord yan? And sabi nga ni Ninang Je kanina, lumipas na ang May, lumipas na ang June, July na agad. Hindi naman nagutom ang mga nasa worship. Laging mga busog. Amen. Amen. You can see the goodness of God. O, di ba? All is for God's glory. And share ko lang po itong John 2:25. John 2:25. Wait lang po. Clear ko lang kung ito nga po yun. Kung first John ata to. Wait lang po. John. Okay. First John ata. Nalito lang po ako dito sa ano ko. Okay. So First John. Okay, in First John 2:25. So sinasabi po dito, and this is what He promised us, eternal life. So what a great promise po. He died on the cross for the forgiveness of our sins. Tulad po ngayong first Sunday, alalahanin po natin yung pagkamatay po ng ating Panginoon. And dito nga po sa church, every first Sunday po natin yan ginagawa.
So a promise to keep and holding on. When the Lord comes po sa ulap, kukunin niya yung mga patuloy na nagmamahal at nananatiling tapat sa Kanya. So kahit yun lang po, tandaan po natin, Jesus died for our sins. Eto, naalala ko nga nung nagkukwentuhan kami na Sister Sandra eh. Sabi ni Sister Sandra, dapat sabay-sabay na lang tayong uwi kay Lord. Para fair naman, di ba? Sabi ko naman, oo nga, kaya lang ang tagal naman kasi ni Lord eh. Pero, He only knows everything. God only knows everything. He make all things beautiful in His time. So, listen to this mga kapatid. Maybe you're standing right now on the promise na hindi pa siya nangyayari. Stay in faith, be strong, and keep reminding God what He promised. Di ba po meron tayong mga pinagpipray kay Lord na hindi pa natutupad? Kina Ninang Jel lang ang may tupad. Ninang Jel. Ang seryoso eh. Alam niyo mga kapatid, kung tayo may mga prayers na, Lord, it's so tagal naman. Kailan po ba yon? Brother Dennis? Yung mga prayers niya na lagi na lang sinasabi, bakit ganun, ganyan. O, di ba? Sabi mo na lang pa, this is your promise, Lord. Ganon. Just hold on. Dahil si Lord, sobrang napakatalino ni Lord. Dahil naman ka naghintay ng napakatagal. Alam ni Lord lahat. Kaya pag tayo nag-pray, Lord, kanya sakit po ng ganito ko, ganyan-ganyan. Oh Lord, you promise na kayo po yung nagpapagaling. Oh Lord, ang tagal naman po, ganyan. You promise, Lord, na mag-aantay ako or kung hindi, kalooban niyo po mangyari. Sa Biblia, ang dami pong mga promise ni Lord. At times siguro, hindi lang po yan natin napapansin. Or kung tayo po laging nagbabasa, mababasa po natin yung mga promise ni Lord. Pero syempre, at times, lagi tayong busy. Kaya yung mga problema natin, doon lang tayo nakapokus sa mga, kung ano yung nararanasan natin. Hindi natin naalaala yung, promise ni Lord sa akin. Like me, 2 months na po akong walang trabaho. Hindi pala madali rin na walang trabaho. Yung nasa bahay lang. Pero salamat kay Lord. Sabi ko nga, Lord, thank you. Sa 2 months na yan, hindi niyo po ako pinabayaan. And I am waiting din kung ano po yung kalooban po ni Lord. Lalo na po pag nandiyan na yung mga bills. Diyos ko, Lord. Mapapa-Diyos ko ka na lang. Ang taas ng kuryente. Lord, you promise you will provide everything. I know na napakabuti ng Panginoon. Hindi lamang po sa akin, kundi sa bawat isa po sa atin. Yung naandito po tayo na nakikinig, na malulusog po tayo. Di po ba napakalaking biyaya? Meron tayong kapatid ngayon. Pray natin. Alam ko makakaraos din po sila. So, sa ating pang-araw-araw na buhay, just claim always what God has promised to us. Unang-una, mga kapatid, yung kaligtasan po natin. Yes, at times, meron po tayong mga pride. Hindi po nawawala. But, focus lang po tayo sa Panginoon. Na minsan tatapikin niya tayo.
na hindi po dapat natin ipagwalang bahala. Alam naman natin sa ministry or sa church, wala pong perfect. But kung yung tayo nakatuon kay Lord, alam ko babalik at babalik po tayo sa Kanya. So yung mga kapatid ko, mga nasa ministry, ayan, malapit na dumating si Lord. Panghawakan lang po natin yung Kanyang mga pangako po sa atin. Yes, normal. May mga panahon na nagtatanong tayo. Pero dapat magtatanong tayo, hindi lang na tayo ay nakakaranas ng nasa hindi magandang sitwasyon. Sabi nga, God is good all the time, and all the time, God is good. So, this is my last word po. God is saying to us today, everything I promise you is on the way. Healing is on the way. Promotion, financial breakthroughs, and many, many more. Just claim it, mga kapatid. At times din po natin ma-feel sa ating sarili kung gaano po tayo magtiwala sa Panginoon, kung paano po tayo maniwala yung sa mga kayang gawin ni Lord habang tayo ay Kanyang pinaprocess. And dito sa church, halos lahat po ay gumagampan. Halos lahat po ay nagsiserve kay Lord. Lalo na po yung battle po natin, spiritual. Hindi po basta-basta. But I believe by the grace of the Lord, yun nga, patuloy lang tayo magpagamit kay Lord. And naandyan po yung mga pangako niya. Tutuparin niya po yun. In His time. In His time. Okay po, alam niyo naman, pag ako nag-share, it's a very short message. And I pray na meron po tayo natutunan this morning. Doon po ako dinala ni Lord sa Kanyang mga pangako na yun. Whatever the concerns po ng bawat isa po sa atin, there is God. And panghawakan lang po natin yung Kanyang mga pangako po. So, let us pray. Lord, we thank you once again sa umagang ito. Alam ko, Lord, kayo po ang patuloy na naluwalhati. And Lord God, salamat po sa inyong banal na Espiritu. Patuloy pong nag-guide po sa bawat isa sa amin. Thank you rin, Lord. Lagi, nandyan po yung pagbibigay niya ng humble heart, Lord, for me. Without you, Lord, I can do nothing, oh God. Salamat po, kayo lang po aking itinataas. Maging ang mga kapatid ko, Panginoon, kayo po nakakaalam ng kanilang mga puso. Maraming pong salamat, Lord, sa buong araw na ito. Kayo po ang aming patuloy na pupurihin at kayo po ang aming patuloy na itataas sa aming mga buhay. This is all our prayer. In Jesus' name, Amen. Ayan. Praise God. Yung